We all know si LeBron ang tinanghal na Olympic MVP matapos ang pagkapanalo nila ng gold medal sa Olympic Men's Basketball. Maraming natuwa, marami din ang hindi, maraming nag-agree at marami rin ang nag-disagree. May punto naman kung bakit sila nagdi-disagree sa pagkapanalo ni LeBron. They said it should be Steph, some said it should be Jokic. Again, they have the point kung bakit. Una sa lahat, disclaimer muna, baka kasi makancel tayo. Kabago-bago lang ng channel ko, kawawa naman. Lahat po ng mga sasabihin ko dito ay pure opinion ko lang, syempre with basis. To be fair, wala po akong bias sa mga active player na babanggitin ko. Kobe Bryant fan po ako. That's why Mamba Out ang name ng channel natin. Balik tayo sa topic. Ito po ang final ladder for Olympic MVP. As you can see, pinapangunahan ito ni LeBron James at pangalawa naman sa list, si Nikola Jokic. Sadly, wala po sa list na to si Steph Curry. Explain ko po yan mamaya kung bakit. Nilabas nila ang final ladder for Olympic MVP after mag-advance ng USA sa semis. Gaya ninyo, napaisip din ako kung sino nga ba ang mga pwedeng bumoto. Ayon dito sa sportingnews.com, ang mga allowed na bumoto sa Olympic MVP ay media at FIBA basketball expert. Wala akong list kung sino yun, pero nagbigay ng prediction ang mga expert from FIBA kung sino ang mag-uuwi ng ginto at mananalo ng MVP. Si Jeff, FIBA writer, columnist at FIBA media commentator. Si Mike, veteran coach at FIBA commentator. Si Liz, female coach yan sa African League. Si Shona, coach din sa Women's EuroLeague at FIBA media commentator. Si Mark, veteran coach at long-time commentator na sa FIBA media. Si Carlan, veteran FIBA media commentator din yan. Sila po yung mga nag-predict ng winner at magiging Olympic MVP. At ito naman ang mga prediction nila. As you can see, 4 ang nakuhang vote ni LeBron habang si Jokic at Cordinier tig-isa lang pareho. And for the second time, wala na naman po sa list si Steph Curry. I'm not gonna question kung bakit kasama si Cordinier. Respect na lang natin yung prediction. Nilabas ng FIBA yung prediction 3 days later after i-post ang final ladder for Olympic MVP. So, hindi ako sure kung sila din ba or kasama sila sa mga bumoto sa final ladder at MVP voting. Mahirap kasi sabihin na sila yon, but I believe na kung hindi silang lahat yun, may iba sa kanila na kasama sa voting na nangyari. Kasi nakalagay dito na experts sila. So, they have the credibility to vote. Dumako naman tayo sa basihan ng mga anonymous voter kung sino ang karapat-dapat na maging Olympic MVP. Ito based on my opinion na lang kasi I doubt na ilalabas ng FIBA o ng Paris Olympics yung voting ballots. I'm not expert mga kamamba, kaya opinion na lang tayo. Based sa previous winner ng Olympic MVP, yung tinanghal neto ay mga nakakuha ng ginto. Basically, nasa Team USA ang makakakuha neto kasi sila ang nakagold. Malabo na si Jokic kasi hindi naman sila nag-advance sa finals at si Cordinier sa final game against USA, ang daming zero sa stats niya. So out na din to. As I mentioned earlier, some said it should be Steph to win the Olympic MVP. Pero wala naman kasi siya sa final Olympic MVP ladder at MVP prediction. Ganito yun. Sa 3 games ni Steph sa group phase, nag-a-average lang si Steph ng 7.3 points, 3 rebounds, 2.6 assists at 0.3 steal per game on 32.8 field percentage against Serbia, South Sudan at Puerto Rico yan. Meanwhile, sa 3 games ni LeBron sa group phase din, nag-a-average siya ng 14.3 points, 6.6 rebounds, 7.3 assists at 0.6 steal per game on 63.8 field percentage against Serbia, South Sudan at Puerto Rico din yan. Statistically wise, si LeBron ang lamang dito sa group phase. That's why siya ang number 1 sa final Olympic MVP ladder na pinakita ko kanina. Hindi rin talaga naramdaman yung presence ni Steph during this stage kaya wala siya sa MVP ladder. Sa quarterfinals, semifinals at finals, dito sa 3 games ni Steph, nag-a-average na siya ng 22.3 points, 3.3 rebounds, 2.3 assists at 1 steal per game on 63.8 field percentage against Brazil, Serbia at France. Habang si LeBron sa quarterfinals, semifinals at finals, nag-a-average niya siya ng 14 points, 7 rebounds, 9.6 assists at 2 steals per game on 70% field percentage against Brazil, Serbia at France din. Dito na nagpakita at bumawi si Steph. As you can see, higit doble pa yung points per game niya sa quarterfinals, semifinals at finals. Grabe yung tinalo niya dito habang si LeBron bahagyang bumaba ang points per game niya pero sa ibang stats nagawa niya pang itaas ang average niya.
Ang nakikita kong dahilan ng pagkapanalo ni LeBron ng Olympic MVP ay ang kanyang consistency since day 1 habang si Steph sa semifinals at finals naramdaman yung pagiging Steph Curry niya. Yes, si Steph ang bumuhat during tough time against Serbia at France, pero LeBron also did his part to win. Consistent siya sa kung anong role niya sa USA. Sa buong tournament o sa lahat ng games na nilaro ng USA dito sa Paris Olympics, nag-average si Steph ng 14.8 points, 3.2 rebounds at 2.5 assists per game habang si LeBron nag-a-average ng 14.2 points, 6.8 rebounds at 8.5 assists per game. Diba hindi naman nagkakalayo yung points per game nila, pero malaki talaga yung nilamang ni LeBron sa rebounds at assist. Siguro kung yung naging average ni Steph sa group phase ay kagaya nung naging average niya sa last 3 games, ay naku, sure ako na siya ang mag-uuwi ng Olympic MVP. Lalo na yung ginawa niya against Serbia at France. So yun lang mga kamamba. I hope na-explain ko ng maayos kahit na parang hindi. Ito na lang ang isipin natin na itong si Steph, LeBron or kung sino man yung nasa roster ng USA, wala silang pake kung sino pa ang tanghaling Olympic MVP. Wala nga ring awarding ceremony, di ba? For them, the only thing that matters is winning the gold medal. And that's what they did. Kung umabot ka man sa part na to, baka naman, like mo naman yung video. Subscribe ka na rin kung trip mo yung mga ganitong content.